Ma'am, ito na po inyong pagkakataon, ikwento sa amin kung ano po ang nalalaman ninyo tungkol po dito sa insidenteng ito. Nung Tuesday po kasi, banda po ng 2 p.m., near 3 p.m., 3 p.m. po. may message request. Tinatanong kung ako po yung nanay. Opo. Hindi ko pa confirm, tinatanong ko bakit. Yes. Tapos, kasunod nun, pinapaalam sa akin na discretion nahulog ng 18th floor ang pagkasabi, nakachat. Okay po. Kasamahan daw po siya ni Charles. Siya daw yung kasama nung time. Tapos sabi ko po, baka kasi mahilig kasi si Charles mag-prank. Oh? Okay. Nang ganyan style din. So sabi ko, baka kasi prank, di ako naniwala, galit pa ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Malayo ako, nandito ako sa Mindanao. Ganun Yung reaction niyo po noong una. Pero may something na kumukurot. So, nung kasunod, tawag na video, audio call. Opo. Yan sa messenger. Tapos, parang ayaw ko pa kasing tanggapin. Ayaw ko Of course, i-sink in. denial muna po. Opo. Tapos, nagbukas ako dun sa FB. Nakita ko yung comment dun sa post ni Charles last Mother Day. Na nag-rate siya. Nag-comment yung something doon na sa may-ari ng construction firm. Opo. Na, ma'am, pwede ba makuha yung number nyo? So, chinat ko agad ko si message. Nandun na agad yung number ko. Nung tumawag, yun na nga. Kinonfirm na po yung Nahulog, incident. nire-revive pa po, buhay pa. Umasa tayong buhay eh. Of course. Oo. Kaso mga around after 1 hour mahigit, tinawag na naman sa akin nung yung nag-message na yun talaga na yung kasama ni Charles na wala na. Bumigay na po. Doon na ako nag-breakdown pa. Yung isip ko, ang gulo. Kung pwede lang pumasok ng cellphone. Yung ginawa ko, ang layo ko eh. Opo. At nung- Nag-hysterical ako on the spot. Mm. Naglulupas, iiyak. Hindi ko Nung matanggap. panahon po na yun, ma'am, nasa Mindanao kayo? Sabi niyo? Opo, Surigao del Norte Surigao del po. Norte po. So napakalayo niyo pa po, no? Kaya Nung nga nangyari eh. po yung insidente. Opo. At yung na-confirm niyo na po na wala na nga po, hindi na po kinayang i-revive si Charles. Opo. Nag-contact po sa inyo yung may-ari ng ano. Opo, tumawag. To be clear sa lahat ng nanonood po, at this point, lahat ng gastos at assistance ay sinagot po ni Chairman Franny Mar Delfin ng Barangay 718 Malate, Manila. I just want to read that into the record, no? Na tumulong naman po, di ba? ma'am? Opo. Tumulong naman po. Actually, pinadalhan ako ng plane ticket. Opo, para po makapunta po. Konting cash para kasi babiyahe ako galing season to Butuan, doon yung airport eh. Opo. So binigyan niya ako ng allowance for expenses. Mabait siya. Sa Opo. totoo lang. Napag-isip-isip ko nung niyayakap ko kasi ngayong kabaong anak ko. Baka kasi may anak na naman na maganon, mahulog, mamatay ng ganon. Ang sakit bilang magulang eh. Ma'am, unang-una po, no, nakakahanga po yung intention nyo kung bakit kayo pumunta dito. Sa totoo lang, ma'am, kahanga-hanga po yan. Hindi na lang po para sa inyo eh, no? Ang pakay nyo is para na lang sa araw-araw, sa dami-dami ng construction dito sa Pilipinas na maaaring maulit po to. So, ang gusto nyo, ma'am, clearly, sinabi nyo sa amin, malaman lang kung paano hindi na po to maulit. Opo, at saka mabigyan po ko siya ng justice kasi nakita Okay. ko po yung lapses eh. Yung mga kakulangan sa Okay. Equipment. protection. Wala siyang helmet eh. Opo. No? Kasi yung video, makikita mo siya habang pahulog kung may helmet. Opo. Doon yung titilapon sa baba eh. Tama po. Habang nahulog siya, sinisipat ko talaga. Wala po talaga. Wala siyang helmet. And then, number 2, naka-chinelas. Hindi. Opo, Yung hindi parang po naka-work croc style. boots. Walang safety shoes ang anak kong suot Opo. on duty. And number 2, yung safety ng lubid na yun. At Yes, saka yung ma'am. upuan. Hazardous yung upuan yung kahoy. Kasi tabla lang yun, ma'am, eh. Oo po, madudulas. May mga parang scotch tape or Opo. something. Opo.
So the harness itself nga eh. Madaling yung naging bumitaw, sani bumigay. eh. Opo. Marami silang ganun po kasi ang trabaho na pagtanto ko habang sinesearch ko yung ibang mga videos ng anak. Gusto ko kasi makita yung moments na buhay pa siya. Okay. Meron kasi na-search ko yung iba na ganun, spider style. Oo Minsan nga po. naglalaro sila. Tama po, ma'am, no. Napapadaan po kasi ako dito sa may Pasay, no. At nakikita ko maraming ganyan eh. High-rise construction, ma'am. Dito sa Manila, sa Pasay, dito rin sa may Makati, marami rin 'yan. Gumagawa sila ng exterior works, no. Opo. Tapos makikita mo yung lubid, mas manipis pa sa braso ng tao Tama eh. po. And it's expected to carry the weight of one man, which is on average 80 kilograms. Kasama na lang yung balde ng pintura. Dagdag mo pa mabigat. yan. Yung tool belt, kung may tool belt. Kung walang tool belt, yung gamit na hawak niya. Katabi niya yun dito, no? So, bukod sa siya ang mahuhulog, ma'am, ang isa pang nakakatakot dyan is pwedeng may mahulugan sa baba. Oo, doble. Diba? Diba? So, tama po kayo eh. In fact, parehas kayo ng observation ni Senator Tulfo, Senator Idol Raffy Tulfo, dahil nag-inspect po kami dati. Sinamahan po namin si Senator, pumunta kami sa isang random na construction area. Ma'am, ganito na ganito yung nangyari. Ganito ang sinabi mismo ni Sen na it's only a matter of time na may malalaglag. At ma'am, Yung anak ko pa. I hate to say it pero 'di ba? Ito na 'yun eh. Ito na 'yung resulta na 'yun. Ay, yung naging parang sample, no? So far, parang wala pa kasi kung nababalitaan na nangyari din. Ewan ko lang. Actually, ma'am, ito po marami po. Sa totoo lang, ma'am, marami pong insidenteng ganito. Ang pagkakaiba po, ma'am, is swerte si Charles dahil may nanay siya na kasing tapang ninyo na willing sabihin to. Willing pong ilabas sa publiko kung gaano kadelikado ang trabaho sa construction ngayon. Opo. Swerte rin kayo, ma'am. Bakit? Yung may-ari ng inyong construction company, sinagot lahat ng kailangan ninyo. Opo. Karamihan po ng kasong pumupunta sa amin, nakikipagpukpukan pa po kami para lang makakuha ng mani. Di ba? Napakaliit na amount. So, I think the only thing we can do at this time is we investigate the case, tignan natin what went wrong, and then baguhin natin, no? Opo. Para hindi na maulit. Hindi na maulit. To start with that, of course, incident report. Master Sergeant Magpale, magandang hapon po. Sir, Yes, pwede sir. ba pong pahingi kami ng initial na incident report dito sa nangyari sa accidental death ni Charles Pagobo? Yes, sir. You mean, sir, initial info, sir? Yes, sir. Magbibigay Yes, sir. po ang info? Yes, sir. Initially kasi talaga, sir, yung cadaver po ng victim is pinuntahan na po namin sa ospital, Yes, sir. ng Maynila Medical Center. Kasi hindi po siya dead on the spot. Nag-expire po siya sa ospital. Okay. Kasi nadala pa po siya. Actually, nakakausap pa nga raw po. Sabi nga raw po na nagdala. Okay. So, after, I think, kasi 4:05 po siya diniklara na dead. Yes, sir. Yung attending physician. So, doon na po kami pumunta. Ngayon, after po noon, dumiretso po kami doon sa site kung saan po nalaglag si Charles. Yes, sir. Yung biktima po natin. Ngayon, may mga in-interview po kami ng mga tao. Nalaman po namin, sir, na yung mga sirkumstansya. Ngayon, tinitignan po natin yung pagkukulang po ng safety officer, number 1, Okay. at kung ano man po yung mga nangyari. Ngayon, according po dun sa witness natin, galing po sila ng 18th floor, dun po sila nagsimula. Mhm. Ang target po na gagawin nila is from the 18th floor hanggang sa 16th floor. Okay. Ngayon, tinapos lang po rin daw po nila yung trabaho ng mga 1 oras. Okay. Ngayon, after po nun, nagsimula na po silang bumaba. 3 po yung gumagawa eh. Okay. Pangatlo po si Charles, yung victim po natin. Ngayon, nauna yung dalawa. Kasi palakad-lakad lang daw po yung dalawa eh. Kumbaga parang nagrarapel lang po na mabagal. I see. Okay. Ngayon, Ngayon ito pong si Charles, nagano po siya yung, kung alam niyo po yung fast throw Oo, yung tumatalon ka galing sa pader na... Opo. Yeah. Opo. Yun po yung kwento nung witness. Kasi palagi raw po kasi parang expert na raw po si sa ganun eh. Si Charles sa ganun eh. Magaling na raw po siya ng magganon. Palagi raw po niya ginagawa. Palagi nga raw pong pinagsasabihin na huwag gagawin kasi delikado. Okay. Ngayon, somehow, nawalan po ata ng control si Charles nung pababa na siya. Yes. Nagdire-diretso po. Nagsimula po yung parang malfunction dun sa safety harness niya from the 8th floor ng building.
hanggang sa pagbaba. Habang nagde-descend siya from the 18th, Opo. sa 8th Opo. floor, bumigay yung linya niya. Yeah, hindi po bumigay, sir eh. Okay. May hindi po parang hindi po niya na-control yung mabilis na niya, Right. pag-descent niya. Kasi pag Opo, nagfa-fast parang ganun po stroke ang ka, kailangan kakapit ka ulit, no? Yes, sir. So parang Kaya bumigay nga po yung pangkapit si- niya. Opo, kaya nga po si Charles may mga parang abrasions po dito sa kamay. Parang Siguro burn marks. pinipilit niya po na pigilan. Opo, pinipigilan siguro sinusubukan po niyang pigilan. Yes. Hindi na po niya na-control. Parang ganun po ang nangyari. I see. Okay, pero during that time, sir, no, Master Sergeant, anong Yes, safety equipment ang present sa katawan ni Charles? Ano ang supplied sa kanya na safety equipment during that time? Well, sir, nag-rely lang po tayo dun sa statement ng witness kasi wala po talaga tayo doon. Yes, Kasi doon inabot tayo nga sa po hospital. namin sa hospital na. Yes. Ngayon, ang kwento po ng witness, which is reduced in writing naman po yun, Yes. may mga safety harness po sila Mhm. at di umano, pinagsusot naman po sila ng helmet Mhm. at yun nga, may safety briefing bago po yung i-start Okay. ng trabaho. Okay. Opo. So, sige, no. Importante po kasi dito yung incident report natin. Kung kumpleto na po sana, I think kung maaari pong makareceive yung nanay ng biktima natin ng copy, no? Kasi ilalapit po natin to sa Occupational and Safety Office ng DOLE. Yes, sir. And then, tignan po natin kung what adjustments needs to be made. Una-una, tama yung sabi Yes, nyo, sir. and that's a nice catch. Walang safety officer po pala. Yes, sir. Yes, sir. Parang ganun po ang nangyari. Ayun, no? So, simple as that. Doon Opo. pa lang, wala Yeah. nang taga-mando ng safety procedures. Yes, sir. Ano Yes, ginagawa sir. Yes, nila. sir. Yes, sir. So, anyway, that incident report, we will wait for it, Master Sergeant Magpale. Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. Yes, sir. pahingi na lang po kami ng kopya once it is completed. Opo. Actually, sir, it's a crime report kasi nung nakaraan pa po natin na kinukumbinsi po si Ma'am Maria Yes. na magpa-file po tayo ng criminal Reckless case imprudence? dito po sa Okay. Article 365 po, reckless Okay. imprudence resulting in homicide. Yes. So, yun po ang piniprepare po natin ngayon. Actually, matagal na po nakaprepare yung mga That's- Hinihintay lang po natin yung yung decision po ni Ma'am Maria kasi medyo nagluluksa pa po siya. Hindi Yes. pa po natin siya masyado makausap. Kaya That's pinagbigyan much na po better, natin. no, Master Sergeant. Yes po. Okay sa akin yun. Opo. That's much better Yes, for me. yes, Yung, kumbaga, parang complaint affidavit form ang lumalabas, hindi siya simple incident report. That's much better for Yes, me. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yun po ang crime report po talaga. Crime report. Okay. Thank you. Thank you, Master Opo. Sergeant Roderick Magpale, for your job well done in Anytime po, sir. investigating the Anytime case. po. Anytime Thank you. po. Thank you, sir. Anytime po. Maraming salamat. Attorney Lim, magandang hapon po. Maaari ba po kaming humingi ng assistance sa inyong opisina para po magsagawa ng isang inspection, no, sa isang worksite? Sa Malate area po, held by Mark Yes Angel po. Construction Company, maaari ba po kaming mag-request for an occupational and safety hazards inspection, sir? Yes po, actually po, kanina lang, nung sinend po sa akin ni Miss Nori po yung Yes, yes, sir. Yes, sir. initial parang report, pinadala ko na po siya sa regional office para magkapag-request po ng authority to inspect po dun sa project site. Okay. Thank you, Attorney. No, during these inspections ba ng DOLE, anong power ang pwede, anong mga bagay ang pwede nilang gawin, no, kapag may makita may violations on the part Lahat of the... po ng, Yes, sir. regarding po dyan, lahat po ng occupational safety and health violations, makikita po ng labor inspector yun from, for example, dun sa mga unsafe conditions, unsafe act. So, lahat po yun ay i-check. So, kung may makikita po na paglabag sa standards, then magkakaroon po yun ng work stoppage order. Okay. And during that work stoppage order, gaano po katagal yon na hindi pagtatrabahuhin, hindi i-activate itong Hanggang po sa ma-rectify po nila yung kanilang violation. Okay. And during that time, sir, are the wages of the employees still given to them or tigil din po ang wages ng mga employees? Hindi po, paid po yun eh. Paid. Paid po yun. So it's very clear, ma'am, no, na hindi po perwisyo to para sa mga kasamahan ni Charles if we do start thank you. Thank you. the process of labor inspection. Kasi during the time na kino-correct nila, kailangan bayaran pa rin nila yung mga construction workers. Salamat. No? Importante yun, ma'am. Kasi of course, baka naman mag-alat sila sa atin. Di ba? Kaya nga po. Hindi naman po pwede yun, ma'am. Hindi. Di ba? Ginagawa natin to para sa kanila din naman. Opo.
Ayun. So attorney, I'm very happy to hear na on the process na pala itong inspection natin dito sa Malate, sa worksite ng Mark Angel Construction Company. And makikipag-coordinate na lang po yung aming opisina, Attorney Lim, if there's any development or may finding na po dito sa occupational and safety okay po, sir. hazard issues. Okay. Apo. Thank you so much, Attorney Lim, ang Senior Labor and Employment Officer ng Dole, Manila. Thank you, Attorney. Salamat po. Ayun, ma'am. Sa akin kasi, hindi na natin kailangan patagalin, ma'am. Clearly, may violations. No? Opo. At naintindihan naman natin na mabait naman si Chairman Franimar Delfin, Opo. no? Barangay Captain ng Barangay 718, Malate, Manila. Bait naman eh. Mabait So siya. I'm sure, sa bait niyang yan, i-correct niya rin naman. Opo. Diba? At sabi ko nga kanina, pag kami ay nagpa-initiate ng work stoppage order dahil may pagkukulang, bayad pa rin naman po ang construction workers natin. Opo. No? So, kumbaga, wala tayong masasaktan, puro matutulungan lang. Yun. Yeah? Okay. So, ma'am, isa na lang tanong ko at medyo nakikita ko naman na sagot dito. May posibilidad po kasi na mag-file tayo ng criminal case pa rin. Yes. No? Pero may nasabi po kasi kayo kanina sa akin na amicable settlement na lang po ang inyong gusto. No? Meron pa po ako isisingit kung Yes, pwede. ma'am. Yan. Sige po. Gusto ko pong masilip din ng Dole. Kasi ang nangyari kay Charles, bukod sa lapses ng yung mga protocol mali doon, Sa wala po pagbayad siyang po. insurance, Yan. which is risky yung trabahong yun. Okay. Sana ipostro kahit yung nire-reason ng mga companies na ay yung tinatawag na ano yan, contractual. Contractual daw sila. Yes, Hindi daw sila oo. regular employee. Oh, yan. Dihado kasi talaga ang tinatawag nating contractual. Mm. Tulad niyan, contractual. Wala siyang benefits. Pag nangyari, hindi po ba? Opo, ma'am. So, ang mangyayari sa magulang, nakikilimos doon sa company. Ay. Si company, nagmamatigas. Mm-mm. Tulad ko, depressed. Mm-mm. Grabe yung dinadanas ko, sir. 3 days po, attorney. Mula nung dumating ako, sorry ka, hindi ako makakain. Kakain ako siguro mga hapunan, kunti. Ang sakit pa sa tiyan, nabibigla. Hindi makatulog. Ilang araw na mula nung mangyari ang Martes. Hanggang ngayon. Nakaidlip-idlip po ako dito lang po sa inyo. Parang nagkaroon ako konti ng peace yata. Mm. Mabibigyan na ng hostisya yung nangyari kay Charles. Kasi, pwede naman yun. Di ba, willing naman ako sa amicable. Tama Pero ka ang inisip ko, oo, matatahimik din kasi yung area na yun. So, patuloy yung risk. What if nakauwi na ako? Meron na naman Peaceful kung Then, sumunod. nabalitaan ko yung close friend or anybody. Nahulog na naman. Tsaka, grabe yung sakit. Opo. Yung isip ko, sana prank na lang. Or sana nightmare. Paggising, buhay. Kaya, out of, nasabi ko talaga sa kanila, hindi ko kailangan compensation nyo, ibalik nyo lang na buhay eh. Buhayin nyo. Wala tayong pag-uusapan. Gagawin po namin lahat, ma'am, para unang-una makakuha ng justice si Charles at pangalawa, hindi na po ito maulit. Oo, salamat po. Thank you po, ma'am.